Panguli, and then I will call Jazz. Walking in Jesus requires rooting in the Word. Requires yung bearing fruits in Jesus. And requires fellowship with Jesus. And yung fellowship with Jesus, idalin mo yan sa fellowship with co-believers. Yun bang, pag may mga fellowship among believers, dapat excited ka. Kasi pagpapalakasan yan, yung fellowshipping with co-believers, pagpapalakasan yan, lalo ganyan, pagka Sunday, parang tinatamad ka, parang may problema ka. O kaya pagka prayer meeting, may problema ka. Pag devotion time, or Bible study time, tinatamad ka, may problema ka pagka ganun. Diba? At ang clinching, the circular clinching, yung umiikot na kaganapan ng iyong paglakad sa Panginoon ay ang pagiging mayaman sa pagpapasalamat sa Diyos. No? Very important to. Dapat ang kaganapan ng iyong paglakad sa Panginoon ay matutunan mo maging mayaman sa pasasalamat anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon. Inuulit ko. In good or bad times, with or without problems, you must know or learn to thank the Lord in all circumstances. 1 Thessalonians chapter 5, 16, 17, 18. Sabi niya dyan, rejoice in the Lord always. Pray always. Thank the Lord always. Yan po yung Thessalonians chapter 5, verse 16, 17, and 18. Kahit na inaaway ka ni Michael Criselda, Lord, salamat dahil inaaway ako. Ibig sabihin, mahal niya ako. O kaya naman si Michael, Lord, salamat, inaaway ako ni Criselda. Sino nang aaway sa inyong dalawa? Siya. O, ikaw, masungit ka kasi. Ha? Kitang-kita ko yun pag naglalaro kami ng basketball. Sungit to eh. Ha? Pero masipag. Masipag. So, mga kapatid, develop the habit of thanking God. Alam niyo bakit? Aside from being the clinching completeness of your walk with the Lord, yung pagpapasalamat mo sa Panginoon, natutuwa ang Diyos. At kung natutuwa ang Diyos sa iyong pasasalamat, lalo kanyang palalakasin. Remember? Remember yung Nehemiah natin? 8 verse 10, the joy of the Lord is my strength. Kung saan masaya ang Diyos, dapat andun ka. Dapat andun kang sinasamba mo siya. At dapat doon ka nagpapasalamat. Kaya mga kapatid, it's not easy really. Hindi po madali ang maging Kristiyano. Pero may pangako ang Diyos. Sabi niya sa John 14:6, John 3:16, for God so loved the world. Mahal na mahal ka niya. Dahil nanampalataya ka kay Kristo, hindi ka mapapahamak, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan.
Eternal life, walang panama ang kahirapan sa mundo. Eternal life is what the Lord offers us, and is far more important than any other thing in the world. So this time, I'd like to present to you